na magtatanong. From Bistado and Kabayan, Evelyn Diao. Ayan. Palakpakan naman tayo. Gawin naman natin masaya ang ito. Gusto naman tayong lahat. Go, Miss Evelyn. Ang question ko ay para kay Seth at saka para kay Francine. Ang role mo kamo dito ay isang notorious playboy and a forgetful man. Because of your condition, ikaw ay may dyslexia, no? Kasi ang isang dyslexic na person, oftentimes makakalimutin. May diferensya sa reading at saka sa writing, di ba? So, paano ka nag-prepare sa iyong role as a dyslexic at saka nag-immerse ka ba sa isang tao na may sakit na dyslexia? Napakaganda ng question na yun. Pang beauty contest yun, ha? Okay. Well, kung sa tao, wala naman po akong sa experience ko po, personal na buhay, wala pa po akong nakasama na may ganun pong karamdaman. And ako rin po, personally, sa school din po, nung nag-aaral ako, hindi po ako ganun kagaling na estudyante. At makakalimutin din po ako. Nagsisimula ako mag-artista, lagi ako napapagalitan ng director ko kasi hindi ko na memorize yung script. And siguro, kakapitan ko lang yun, yung pagiging ganun ko. Of course, may mga films din na pwede tayong panoorin. May mga films tayo na pwedeng i-research natin para mapanood sa mga ganong karakter. Yun yung tatrabahuhin ko ba? Yes po. Okay. So, aaralin mo yung yes, role mo. Okay. Thank you. And kay Francine, yun, gaya nga yung sa kanyang character, no? Kasi sa pangalan mo na she who must not be named. So, ibig sabihin lagi kanyang nakakalimutan. Kasi baka yung pangalan mo rin, kung hindi man, kung alam man niya, baka balibaliktad na rin yun pag sinusulat niya. At saka pag binabasa mo kung ano yung nabasa niya, gano'n na rin. So, yung isang dyslexic person, mahirap din pakisamahan. Kasi nga, because of yung pagiging makalimutin niya, at saka, kung bakit talagang yung slow learner siya, gano'n. So, papaano mo pakikipagayan o papaano mo i-a-adjust yung character mo o yung sarili mo sa kanyang, yung ganyang role na gano'n? Doon po papasok yung personality ng character ko. Dito naman po, yung condition naman po ng character ni Seth, hindi naman po siya nilulook down or para tignan ng maliit na bagay. Kasi hindi naman po dapat ganun kahit anong condition naman yun sa bawat tao. Masasabi ko po na here, mas madadala siya in a fun way na mas maiintindihan na hindi kailangan ng parang ang bigat. Kasi pag pinag-uusapan ng isang condition ng tao. Pero dito, di ko masabi ng fully kasi baka po ma-spoil ko. Maganda po talaga na kapag pinalabas na rin po yung pelikula namin, mas doon po maiintindihan na kung papaano ako sa katulad ni James na may dyslexia. Yun po. Kung paano ka mag-a-adjust. Yes. Oo. Kasi actually, kaya ako nabanggit yung tungkol sa isang dyslexic. I had a friend who was a dyslexic. And his partner, talaga nahirapan talaga sa kanya. They always quarrel. But in the end, kumbaga, what the man needs or what a dyslexic person needs is talagang full understanding. Yeah. So, okay, thank you so much. Thank you very much, Miss Evelyn. Napakaseryoso naman ito. Alam mo, napaka-interesting ito.